Mayroon din kaming page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung namin, main platform para at least baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, meron akong 265,000 subscribers sa YouTube. So na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako eh. So, dito ko nakikita na ang vlogging, pero hindi, usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news eh. Pero ako hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Pero ang internet kasi, ang social media, ang cyberspace, magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College of Law, Constitutional Law po noon, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. Nag-hire na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako. Marami ng messages akong natatanggap. Attorney, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong Magandang Araw Pilipinas at Mundo. Sa start ka agad yan. Tapos Kape at Kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing talakayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong itong Quadcom, yung investigation kay Sara Duterte. In fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers. Nandito yung mga kasamahan namin. 78 vloggers kami. Yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 vloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero may kami on. Mr. Chair, yes, what's the interjection? Point of order. What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit ang aming TRICOM para mag-campaign ng iyong party list, no? Kaya naman si Mark, para campaign na kanyang sarili. Okay. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa vlog mo. Alright? Okay. Author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Chair. Thank you so much, Attorney Ricky Tumotolco. So we now proceed to the interpellation of the members of this Congress. But before I recognize Congressman sige, before meron pa tayo isang presenter but before that, the chair would like to recognize first Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng gano'n niya? Attorney? Attorney Ricky. Brother, Hindi, tungkol lang sa sinasabi ng doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney?
Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mo nililihis ang usapan. Pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Marcoleta. Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa stage. yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol Hindi ganoon. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nila lahat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka-public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog Nami-mislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Panoorin ko po mamaya itong kung ano Ay, ang hirap sa atin, Mr. Chair ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalakilay para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado
Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Tanga pala At kinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka mahalin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Ako naman po ay wala namang magagawa tungkol doon.